Q&A session about taxation. With Ms. Irene Olores, hosted by Coach Vinci. Ay, ayan. O, Coach Vince, pwede na ba tayo magtanong-tanong o may pinapapirmahan niya? Okay po. Thank you for that, Miss Ai. Katrabaho pa habang nagtotok o may pinapapirmahan pa dito sa tabi ko. Okay. Unang tanong po, ano ang skincare nyo? Tanong ni Coach Vinci. Ano din? Grabe ka. Alam mo naman yan, may sarili tayong brand ng skincare. At meron din tayong pinopromote na skincare ni Chantal. Yes. Pero may Irish White pa rin, mama, no? Irish White pa rin. Irish White. Yes. Okay. And again, sa mga pwede pong mag-open ng camera, please do so. At least yun lang din naman yung courtesy rin natin sa speaker line for tonight. So first question natin came from Miss Roslyn. Ma'am, need ba kada customer ang isang resibo? Or pwede ba one day combine ko na lang kasi sayang yung resibo, may mga item kasi ako na 15 pesos. Okay, good question. Lalo na sa mga nasa Shopee and Lazada, hindi naman lagi nangingi ng resibo yung mga customer natin. Pero better na lang din na pwede nyo namang i-combine sa isang araw lahat ng resibo, yung total sales nyo, gawan nyo na resibo. Pwede po yun. Para hindi po kayo maraming ini-issue ng resibo. Although marami din pong mga customer na, lalo na ngayon, talagang nagre-require na sila ng resibo mula ng pinatupad ni BIR. Ang hindi ko pala na-discuss dyan kanina, yung bagong ruling ni BIR ngayon sa Shopee, Lazada at TikTok, yung 1% o 50% ng gross sales. Meaning, bakit gano'n na? Bakit ginawa ni BIR yon? Simple lang. Marami kasi sa atin na alam ni BIR kung gaano kalaki kinikita ng mga nag-i-e-com or yung mga online sellers. And like for example, kumita ka ng 10 milyon sa isang taon, pero ang nakaregister is 1 million, madidetect nila ngayon, starting in January, sa ibibigay sa inyo ni Shopee, Lazada, TikTok, na SOA. I-check nyo yung withholding tax na winidhold sa inyo. Sampulan ko lang kayo. Guys, akin na yung cellphone ko, please. Okay. Sampulan ko lang kayo kung magkano para may idea rin kayo. So, ang gagawin natin, kung ano yung winidhold sa inyo ni Shopee, Lazada, TikTok, yun din dapat yung i-declare natin kay BIR. So, para lang madali pong computein, kunwari po may 1 million po kayong benta quarterly or monthly, yan po, 1 million, i-times na lang po sa 0.5%. Instead of 1%, 0.5%. So, ang wini-withhold ni BIR ay ni Shopee, Lazada, TikTok doon, 5,000 pesos. So, akala natin, 1 million, 5,000 lang pala binawas sa akin ni Shopee, no? Maliit. Kayang-kaya naman yan kasi 5%, ay ano lang, 5,000 lang. Pero, doon, makikita kagad ni BIR, may 5,000 siya na remit. And alam naman ni BIR, 0.5% noon, i-times lang i-divide lang sa 0.5%, makukuha na kagad kung magkano ang total sales nyo, which is 1 million. Kaya, doon pa lang, medyo nakikita na kagad. Kaya sila nagre-require na i-register kasi marami nga po tayo na mga binebenta pero hindi nga po talaga naka-register kay BIR. So, next question. Tama po ba? Nasagot ko na po ba, Miss Roslyn? Sa tingin ko po, pwede naman mag-follow up. And the next question is, what is the advantage of choosing corporation rather than sole proprietorship? Parang binibining Pilipinas. No, parang binibining Pilipinas lang. Okay. Actually, may advantage yung corporation kesa sa sole prop. Pareho silang may advantage, pareho din may disadvantage. Unahin muna natin yung advantage ni corp kay sole prop. Kapag po tayo kasi ay naka-corporation, ang corporation is a separate entity. Kung makikita nyo, kunwari po, kayo po negosyante na naka-sole prop. Pag lumipat ka ng corporation, yung team mo, iba na. Iba yung number mo sa team. Unlike kung ako po, kunwari, naka-sole prop po ako, nagtayo po ako ng accounting na naka-sole prop, yung team na ginagamit ko, yun pa rin, kahit magtayo pa ako ng panibagong business, like kunwari, laundry business, or food cart, since naka-sole prop po yun, iisang team lang yun. So lahat po yun nadedetect. And if ever na may mangyari sa aking negosyo, wag naman sana, hinabol ako ni, baka po may mga taga-BIR po ba tayo dito? Tinanggal ko na po. Tinanggal ko po.
Para po magkakwentuhan tayo ng maayos, no? Opo. Kunwari, tapos tayo ng creditor natin or anything na pinagkakautangan natin or even the BIR, they can run after sa personal asset natin. Yes. So, yung personal natin, kotse, bahay, lupa, etc., kayang habulin kapag naka-sole prop po tayo. Pero with the corporation, may tinatawag kami tayong limited liability. Meaning, kung ano lang yung asset ng corporation, dun lang po pwedeng habulin ng mga creditors yung ating pinagkakautangan dun sa corporation. Kaya, better talaga ang corporation. Bakit marami nagsasole prop? Simple lang po, mas mura pong i-register. Madali at mura. Imagine mo, 250 pesos lang, naka-register ka na pag barangay level, di ba? At 2030 na kagad pagka national. So, yun po. Miss I, how about Soul Corp? Di ba meron na OPC. po Soul Corp ngayon? Ang tawag natin OPC o One Person Corporation. Ang OPC o One Person Corporation, technically, yung limited liability ng corporation, kaya ano rin, na kay OPC din. Meaning kung ano yung advantage ng corporation, pwede din. Kaya lang tayo nagkaroon ng OPC kasi alam din ng ating gobyerno, dati ang limit para sa corporation, at least minimum of 5 incorporators. Pero ngayon, alam naman nila, isa lang ang totoong may-ari at yung 4, dami. Dami. So para hindi na mahirapan po daw tayo na maggawa-gawa ng kung sino-sinong pangalan or kung sinong kinukuha natin kaibigan para maging partner natin sa corporation, kaya nagkaroon ng OPC o One Person Corporation. Nice Same pa po. din yun. Same lang sila ng corporation. Yung bond, may bond pa po ba yan sa SEC? What do you mean may ban? Kung magkano yung dapat? Ganon? Yes po. Sa atin ngayon sa mga Pilipino, okay? Kapag Pilipino ka o majority ng corporation itatayo mo, kahit magkano pwede naman tayong maglagay ng amount. Before, nire-requirean pa ng bank certificate, meaning papakita ba na, ito meron talaga kami kunwari 1 million sa bangko. Ngayon, tinanggal na po yun. Pipirma ka na lang sa treasurer's affidavit na na-receive mo yung pera na 1 million kahit wala naman. Kaya nga ngayon parang ang bilis na magtayo ng corporation kasi no need na ng physical amount ng money na nakalagay sa bangko. So, maliban na lang kung may ka-partner kang foreigner. Kasi pag foreigner, mas malaki ang nire-require ni SEC na dapat na capitalization kesa sa mga Pilipino. Yung babalik lang po tayo, yung sinasabi niyo pong creditor, hindi to government, no? Pwede siyang bangko. Government, hindi, pwede pong bangko, pwede rin pwedeng sila government, pwedeng supplier nyo. Mag-elite ng property. Yes. Sa sole proprietorship po. Yes. Paano po nila malalaman kung wala lang pong declaration? O i-assume lang pag ginagamit nyo po ba? Ang alin? Ang alin ng... Alin ba po, kukunin po nila dahil hindi kayo nag-comply? Ano yun? Yun na yung pinaka-worst case scenario. Siyempre, parang, halimbawa, may utang kay BIR na hindi na nabayaran. Sobrang laki na. At pinadala ka ng letter of authority to audit at hindi ka rin nakipag-usap sa kanila ng maayos, pwede nilang kunin. Pero ano na yun? Pinaka-worst case na yun kasi magkakaroon pa ng subpoena, magkakaroon pa ng kasuhan yun bago makuha yung mga bagay na yan. Hindi naman siya instant na, hindi ka nagbayad sa akin na yung pera mo, akin na yung bahay mo, akin na yung kotse mo. Hindi siya ganun. Dumadaan pa rin tayo sa due process. Okay po. Next na po natin is, hello ma'am, this question is from Liben. Hello ma'am, how much if BIR registration plus IPO registration plus monthly filing for freelancer less than or not more than 3M annual? Thank you. Okay. Freelancer, message lang po ko. Sobrang mura po yung binibigay ko na rate for freelancer kasi po naniniwala po ako na kapag tinutulungan natin yung mga startup business owner, mas maganda at mas mura lang po yung pinoprovide namin na rate doon. May special rate po kami. Message na lamang po ako. Hindi ko po masabi isa-isa magkano to. Kasi po dito sa grupo natin, mag-aaway-away po dahil marami po akong kliyente na nakapasok po sa grupo natin. Joke po. May existing clients po tayo na nandirito. Mga business owner din na nandirito po. So message na lamang po ako. Yan, ipopost ko po ulit ang QR code ni Miss I.
para Yes. madali po ninyong makita ulit. Pero And- ano po, sobrang affordable. Mas mahal pa yung panggastos nyo sa kadate nyo. Okay. Next one is again Bert De La Cruz. What if lumagpas ang sales last year, 2023 ng 3 million? Required na ba mag-register for VAT this year, 2024? Or depende pa rin if sa tingin namin aabot yung sales this year sa 3M or hindi? Okay, Libert, ang unang tanong ko, nakaregister ka ba sa BIR? Kung nakaregister yung business mo sa BIR at lumagpas siya ng 3 million, better na i-update yung Certificate of Registration or yung BIR Form 2303 na maging batable ka na maging bat registered ka. Hindi po pwedeng pabayaan siya. Alam mo kung bakit? Si BIR po kasi meron silang special team na nagmo-monitor kung ang business mo ay lumagpas na sa 3 million or hindi. Dahil meron po akong inayos na kaso ng ganyan, na overlook daw niya na nag-more than na siya ng 3 million, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagnenegosyo. Inabot ng 3 years na puro naka-non-bat pa rin siya. Ang ginawa po ng BIR, mula nung first year pa lang na naka 3M na siya kagad, ginawa na niya itong bat. At kahit meron siyang input tax na pambangga doon para sa babayaran, dinis-allow po ni BIR yon. Kaya better po kagad pag nag 3 million kagad, i-register na kagad na VAT. Pero kung hindi naman, okay, kunwari, alam ko naman yung iba hindi pa register sa Shopee, Lazada, TikTok, yung account nila, at ngayon pala sila magpaparegister. Kung kailan kayo nag-start magpa-register kay BIR, doon po magka-count yung bilang po natin sa 3 million. So kunwari ngayon pong January, ngayon ka nagpa-register, bago dumating ng December, kunwari po ay October pa lang, nag 3 million ka na, dapat first week pa lang ng November, i-adjust na agad na ba? Ganun po siya. Posible ba, Miss I? Clear po? Yes po. Posible po ba na from BAT, mag-adjust ka naman to non-BAT? Possible yon, kaya lang, na hindi ka umabot ng 3 million. Kunwari, VAT registered ka. Tapos for the past 3 years, lagi kang less than 3 million. Pwede naman siyang gawing non-VAT. Paano po pinapalitan yon kung sakali? Pupunta po tayo sa BIR at doon po natin gagawin yung pagpapalit, pag-update ng COR. Any time of the year po ba ang pagpapalit pwede? Basta mapakita mo yung previous 3 years mo na less than 3 million. Okay po. Sa ITR. Next naman po kay Ma'am Pachi. For multiple accounts sa Shopee, same line of business, paano po ang filing? Need po ba ang iba-ibang certificate of registration? Okay. Same line ng business. Ang tanong po ba nito, naka-register na po ba o hindi pa? Kasi kung hindi pa po ito naka-register, kahit multiple accounts siya si Shopee, pwedeng isa lang ang BIR registration mo. Lalo na same line lang ng business. Kung trading, nagbebenta ka ng kahit ano, beauty products, skincare, anything na pwede mong ibenta, so nakakategorize siya sa trading business. Since nakakategorize siya doon, pwedeng isa lang ang BIR filing mo at isa lang din yung DTI mo at isa lang din yung mayor's permit mo. Tapos, yun din ang ibigay mo sa iba't ibang account mo sa Shopee. Pero nasa sa yan kung gusto mong ihiwa-hiwalay. Pwede rin naman kasing mag-register ka na dito, iba nakapangalan dito at iba nakapangalan dito. So, depende pa rin yan sa'yo. Okay. Next question to po, maganda to. Sky D, what if nabigyan po ng resibo tapos na RTS naman or canceled by customer? Paano daw po yun? Okay, meron din naman tayong tinatawag na canceled invoice. So, kunwari, yun nga na RTS, nagbigay ka naman ng resibo, tapos na-return o kaya na-cancel yun, yung specific na invoice na yun, pwede mo naman siyang i-cancel. So, hindi mo ni siya madi-declare kay BIR, wala ka rin naman babayaran kasi canceled nga. Saan po dinideclare yung cancellation? Paano po nangyayari? Tahawag natin, resibo. Bigay ako sample lang. OR. Ayun. Habang inaayos ni Miss I, ako po ginagawa ko pag may RTS, pinapakulam ko po.
Dapat po na Joke lang, joke lang. Punta po ako sa Quiapo. Ganun. Huwag naman. Kunwari, Joke lang, ito, joke lang. Ayan po. na Ano po resibo. tawag sa resibo na ganyan, Miss Ay? Meron po tayong dalawang klaseng resibo. Official receipt, ito nakalagay official receipt, at isa sales invoice. So official receipt kapag ang business mo ay services. Sales invoice naman kapag ang business mo ay may produkto, may goods. Okay? So kapag ginawa mo na, sinulat mo na lahat ng details dito, i-type mo lang, i-cancel mo lang, sulatan mo ng cancel. Tapos may pantataka ng cancel, okay na kagad yun. So pag nilista mo yan sa books of account, canceled yung OR number na ganun. Okay na po yun. Okay po. Ito parang follow up po. Paano po pag RTS, i-declare din po ba yun? So doon mag-apply ba, Miss Ay, ang cancellation? Yung declaration yes, na? at meron tayong tinatawag na sales return. Kumbaga, di ba, pagka nagbenta ka, yun nga, RTS, nag-return, kunwari, ang total gross sales mo ay 1 million at nag-return ay 50,000. O di, 1 million ang gross sales, less sales return na 50,000, ang total gross mo na lang, 950. So, dinideduct talaga yan. Nalilas na lang. Okay, galing. Ito naman po kay Miss Glessy V. Paano po sa JNT? Facebook sales naman daw po galing na platform. Okay, FB. Okay, sa ngayon wala pa akong nakikitang way paano ma-detect ni BIR yung mga benta sa Facebook. Unless kapag pina-VIP niyo siya sa JNT, sa LBC or Flash, at kung si JNT nyo, nagre-remit. Kumbaga dinideclare niya yon sa BIR, din siya makikita. So, kapag the usual naman kasi, sa Facebook, kung ikaw lang din personal ang nagbenta, at nag-LBC ka ng, di ba karamihan naman ngayon, marunong na rin ang mga seller dati, si Odi ngayon may payment first. Kung hindi mo nabigyan ng resibo, hindi siya madi-declare. Walang way para makita pa ni BIR yun. Pero once na na-declare ka na resibo, yun, di-declare mo talaga na may sales ka. Kahit sa JNT, para sa Facebook sales niya. Kailangan siya ma-declare. Paano daw po matitrace if hindi naman nagpasa ng resibo pero naka-JNT BIP? Hindi ka nagpasa. Kasi di ba si JNT BIP, nangingi sila ng TIN, yung record natin. So kapag SOA, makikita nila, di ba nag-issue sila sa atin ng SOA na ito yung niremit nila sa atin. Since may TIN number yun, maaari nila. Kaya tatanungin nyo yung nag-handle ng BIP account nyo sa JNT kung niregister ba nila kayo o hindi. Or nare-remitan kayo kasi kailangan nyo kamong ipantapat sa re-register nyo sa BIR or i-declare nyo kay BIR. Okay. This question came from Mecca. Pag BMBE certified po ba ang exempted sa WH80 sa lahat ng platform? Ano po ba itong mga terms na ito? Okay, pag BMBE means Barangay Micro Business Enterprise. Certified po ba exempted sa withholding tax? Ayun yung WHT. Withholding tax sa lahat ng platforms. Okay, ganito po. Di ba may withholding tax nga na nire-remit? Merong withholding tax na kinukuha yung Shopee, Lazada, TikTok sa atin. Ngayon, pag BMBE ka kasi, one of the benefits ng BMBE ay wala kang babayarang income tax for 2 years. Which is, after 2 years, pwede siyang i-renew. Sige, total na pasok sa BMBE. Pakita ko lang itong screen na to about BMBE naman. Para mas mabilis nating ma-discuss. Yan. Kita niyo po? Kita siya, coach? Yes po, yes. Galing sa Google. Sabi niya, may BMBE ka na ba? Kita. BMBE, Barangay Micro Business Enterprise. Republic Act number 9178 as amended by Republic Act number 10644. Ito yung mga incentives niya. Income tax exemption, exemption from the coverage of the minimum wage law, priority to a special credit window, meaning may pagkakautangan, gano'n. Technology transfer, production, and management training on marketing assistance. Kasi itong BMBE,
Ito ba yung mga business na ang gusto ng gobyerno, makakatulong ka sa kabarangay mo. So, karamihan nga dito, ito yung mga gumagawa ng crafts, tapos meron din dito yung mga longganisa making, tocino making. Pero nagawan din namin i-BMBE yung mga client namin na naka-corporation, naka-co-op, naka-sole-prop. Nagawa namin sila na maging part ng BMBE. Kahit na ang business nila food cart sa mall, naka-BMBE siya. So yan yung at basta ang qualification lang, hindi lalagpas ng 3 million maliban sa lupa, yung asset, yung plant, equipment, ganyan. So, ganun dapat. At yung mga services yung nire-rendered na may PRC holder, hindi sila kasali. Yan. Ang tanong, Miss Mecca, I think kung BMBE, ipasa mo yung yung certificate mo para hindi ka nila withholdan. Kasi mababaliwala yung i-withhold sa'yo eh. Kasi that's deduction, kumbaga advance payment for your income tax, and yet you're not paying naman the income tax kasi nga BMBE naman. BMBE certified ka naman. So yan. Next Kahit po, sino po ba pwedeng mag-apply ng BMBE? Hindi po, gaya ng binanggit ko kanina, kapag ang negosyo ay professionals, bawal po sila. Tapos ang business mo, yung asset mo is more than 3 million, bawal din po. Combine po yan sa mag-asawa, no? Ano naman, isa-isa lang. Dati kasi ang taxes natin, may marriage pa, kung meron pang, kung i-combine, no, ngayon hindi na. Kahit sa isa lang, walang problema. Okay, so pilitin natin matapos lahat to. Gaya naman kay Nel. Hi ma'am, dati po kasi akong nagpapagawa ng ADO ng TIN ID sa FB. Hindi ko po sure kung legit po siya or kung ano po. Ano po ang magiging problem kung fake po at or legit naman, hindi pa po ako registered sa BIR? Okay, that's a nice question. Okay, lalo na po yung tayo, yung mga nasa networking. Networking business, ang dami no, nagkalat dati na, sige, kuha na kita ng TIN, pagawa ka sa akin sa Facebook, pagawa ka. It turned out, okay, marami po akong kliyente na doon sa Facebook po nagpakuha ng TIN, and then nung binerify po namin sa BIR, fake po. Fake talaga. Wala. Kaya better po talaga sa mga legit po na nag-handle ng registration sa BIR or kayo po mismo ang kumuha po ng TIN ID nyo. Huwag na po kayong umasa sa mga nakikita po natin sa Facebook kasi marami po doon fake po talaga. Kaya nagkakaroon po ng problema yung mga tao dahil po doon. Miss, ay halimbawa po, nagka-problema sa BIR, tapos malaking utang namatay, mapapasa po ba yung, may inherit ba yung problem niya sa anak? Or sa asawa? Walang ganon. Namatay na, oo, wala. Oo. Wala. Iba po kasi nagpatay-patayan lang eh. Ganon. And next question para masulit natin from Gracie. Hindi ko po kayang magbayad ng accountant. Sideline lang po talaga ang Shopee ko. Maliit lang po ang kita. Paano ko po matututunan ang mga ifa-file na form sa BIR? Ang hirap po kasing unawain. Oo, totoo yun. Mahirap talaga. Kahit na sabihin mo, unless ano ka talaga, bookkeeper ka o pumasok ka sa accounting firm at na one-on-one ka talaga na ito yung dapat gawin, pwede ka makapaggawa. Pero yung sabihin mong makikinig ka lang na ganito siya, mahirap talaga. Ngayon, meron naman po mga, eto nga po, meron naman mga services kami na ino-offer din para sa mga startup na sobrang baba lang talaga na hindi niyo siya mamamalayan. And later on, pwede kong i-discuss sa inyo yun, siguro pag magpa-part 2 tayo, kung ano-ano po yun. Kasi ganito po yan eh, kung aaralin niyo po siya, talagang kailangan laanan niyo po siya ng oras, panahon, para aralin kung paano yung pinapile sa BIR. Ang nagiging problema lang po, yung iba po talaga, magtitipid po siya na hindi kayo kukuha ng bookkeeper or accountant na mag-handle, pero at the end po, kayo rin po yung magsasuffer kasi marami pong lalabas ng mga penalties na kapag nagkamali po tayo ng na-file. Okay, next question. Libert de la Cruz. Paano naman po yung multiple stores? Do we need to register lahat ng stores sa BIR? Or as long as same items lang ang binibenta mo, no need store, no need na. And paano po if multiple stores plus different items?
Follow up. Paano po yung mga sellers na under ng cooperative ni Lazada? Ang sabi kasi ni co-op na seller under them are exempted sa withholding tax. Is that true? Or better na umalis na lang po sa co-op since may sarili naman na kaming BI registration kasi baka madoble pa ang pag-charge sa amin ng WHT. Withholding tax. Okay. Yung first question mo, nasagot ko na yan kanina. 'Di ba? No need naman na mag-register ka ng iba't ibang account. Lalo na kahit na sabihin mong different items pero dahil ang nature of business mo ay trading, so pwede isa lang naman ang i-register mo. Ngayon sa Lazada, yun binanggit ko nga kanina nung nagdi-discuss ako, may co-op, tama, may co-op po tayo doon, lalo na yung mga small time online seller, kaya po ginawang co-op siya para pagsamahin ang registration nyo under the co-op. So, i-check nyo na lang po kung withholdan pa rin po kayo. Kung hindi naman po kayo withholdan, better na nasa co-op. Pero kapag nag-withhold na po sila, better talaga na magpa-register ka na under your name. Kasi nga, para hindi ma-double yung pag-charge. So, sa mga naka-register sa co-op dito, paki-check na lang po after this month kung meron pong madodoble sa inyong withholding tax. Kasi hindi po kasi ako naka-under sa co-op dahil may sarili po akong company name at registration. Kaya hindi ako familiar kung ano po yung naka-register po doon. Okay, I hope that is clear. JC, how about the tax differentiation of sole prop or versus corp? Is it the same with what's the tax liability for each of each? Yung binanggit ko na rin po yan kanina. Siyempre, ang sole prop po kasi may separate po tayo na computation, yung tax table. Ang parehas lang sa corp saka sa sole prop, kung BAT ka or non-BAT ka, kung percentage or pag non-BAT kasi is percentage tax na 3%, kapag BAT 12%, pareho po kayo meron yan. Nagkakaiba lang po yung dalawang yan sa income tax. Kasi ang income tax, naka-fix kay corporation na nasa 20 to 25% ng total net income mo, yun ang babayaran for the income tax. While naman sa single prop, kapag ang total ng gross mo, hindi ka naman umabot ng 250, wala ka naman babayarang income tax. 250,000 naman po yung limit doon. So magkaiba po siya. Siyempre, mas maliit kapag naka-single prop. Pero once na lumaki na yung gross sales mo, at malaki na rin ang net income, better mag-ano ka na rin, corporation. Kasi may nakomputan po ako niyan. Kung di po ako nagkakamali, parang ano yata yun kay yung sample, yung parang kinikita nila Coco Martin, kapag ka-base pa rin siya sa tax table ng individual, mas malaki po yung income tax niya kesa sa ginagawa ng corporation. Kaya depende pa rin po. Hanggat maliit pa, sole pro, pag malaki na, mag-corporation ka na. Ayan, next po natin, Lovely. Good evening po. Okay lang po ba na ipa-close na yung DTI na ni-register namin 2020 kasi hindi na po i-register sa BIR. Then apply for a new one with a different name ng business. Suggestion ko po, pwedeng-pwede po. Kasi bago ka maunahan na makita kagad ng BIR na nag-register ka sa DTI and yet hindi mo siya ni-register sa BIR. So as long na wala ka pang nare-receive na letter galing kay BIR, kasi nagbibigay po sila ng letter ngayon na nag-register ka ng DTI and yet hindi ka nagpa-register sa BIR, I suggest i-close nyo na yung DTI and mag-open ka na lang ng bago. Di ba po nag-automatic close ang DTI? Kung after 5 years. Okay? After 5 years. Kaya lang, marami kaming client ngayon na nagpa-consult sa akin. Nung bago-bago pa lang daw sila sa Shopee at Lazada, may ginawa daw silang DTI. Tapos, yun lang daw yung sinubmit nila. And yet, itong particular DTI na to, nakalimutan na nga Kasi lalo na kung mga maraming shops, di ba? Pag marami kang shops, nakalimutan na. Tapos may dumating na lang na letter sa kanila galing sa BIR, informing them na kailangan mag-register kay BIR. Pag nag-letter naman po, wala namang penalty yun o meron na? Meron na. Pero minimal pa rin. Hindi naman siya saka hindi naman nila sisingilin yung dati dahil wala naman silang way to check
kung ano yung mga naging benta mo nung hindi ka pa na-register. So lagi tatanda Tama. ang computation nila kung kailan ka lang nag-register. Nabanggit niyo na po yan, Miss Ay. Halimbawa, influencer ka, nabanggit mo sa video mo na ito yung, ang total na kinita namin ay 8 million pero walang resibo na ibigay. Pwede bang your word would be used against you ng BIR dahil sinabi mo yon? Pwede po ba yon? Kahit walang resibo? Alam mo, minsan ginagamit nila yun. Pero syempre, hindi naman yun, kumbaga parang sa korte, hindi siya pwedeng maging ebidensya. Yes po. Hindi siya pwedeng maging ebidensya. Pero ginagamit ni BIR yun para lang inform ka na, oh, nakita ko, sinabi mo, nagkumikita ka ng ganito. Parang ganon. Kaya ko naman to nasabi, again, ito based on my experience, may client ako, napunta siya sa akin, galing siya sa sa ibang accounting firm, na nung inaudit siya, sinasabi nga namin, ito na yung benta. Tapos sabi niya, ma'am, nag-search na po ako sa Facebook account ng client mo, sabi niya. And nakita ko, nagtuturo rin sila ng how to bake. Kasi dati, di ba, pandemic, may mga yung cake workshop, cake making workshop. O yan, sabi niya, asan yung kita nung galing sa pag-bake? Siyempre, may nagpapa-workshop siya, may kita yon. Parang ganun. Nagiging way nila yon na para makakuha pa sila doon sa ino-audit. Bakit wala ditong record nung nung nagpa-cake workshop kayo? So yun, kaya lagi kong binabanggit na hangga't maaari wag niyo nang pakita kung magkano yung kita, yung income. Wag niyo nang i-post kung magkano yung pera, hawak-hawak na pera, ganon. Kasi nga magagamit siya laban sa atin. Yes po. From Nizet. Ma'am, pwede po ba mag-sample computation pag mag-add ng 12% VAT plus commission po ni Lazada? What do you mean? Ganito lang yung kasimple. Kunwari po, meron kang produkto 100 pesos ang puhunan. Sa mga traditional na nagne-negosyo na may produkto, yung own brand, tina-times lang nila sa 150%. Para yun po yung dinadagdag nila na markup. So imagine mo, 100 times 150%. So 150 po yung dagdag na parang gusto nilang kita or tubuin sa 100. Kaya ang SRP niya is 250. Okay? So dun sa 250 na yon, nasa sayo yan kung sa tingin mo, 150, okay na ako dito. Okay na yung tubo na to sa akin. Kahit iles pa yung 12% ng 250, which is 30 pesos, may kita pa rin ako 120. Kung iles pa yung, sabihin na natin 10% i-maximum mo na yung kay computation ng kay Lazada, 10%, which is 25 pesos, meron ka pa rin 100. Di ba? Parang 30 plus 25, 105. Meron ka pa rin 100 na kita. Parang ganon. So yung 50 pesos, nasa sayan kung ikaw na mag-shoulder part ng yung OPEX, operating expenses. Pero kung sa tingin mo, yung 150 nakita mo, nalilitan ka, di tasa mo pa. Pwede ka mag-plus 12%. So, ganun lang kasimple po. Huwag na po nating pahirapan pa yung ating sarili. May tanong ako, nakalimutan ko po. Sige, Hello? sunod na lang. Next is, ano po ang pwedeng gawin sa may existing DTI and BIR pero iba ang line of business? Pwede po bang papalitan yon? Nag-fail kasi yung business ko, walang upang 1 year. Based sa mga research ko, parang hassle magpasara ng business. Kaya may possibility po ba na nag-change na lang po ng LOB? Line of business. Yes LOB. po. Marami tayong natututunan, mga student. Libre po ito, kaya samantalahin niyo ako habang may boses pa ako. Okay? Depende yan. Malayong-malayo na ba? Kung malayong-malayo na, ang suggestion ko, i-close nyo na lang. I-close mo yung nature ng business mo yun. Tapos, saka ka mag-register ng bago. May sinasabi lang po na hassle kapag hindi ka nakapag-file. Hassle lang yan kung hindi ka nagbabayad. Hassle lang yan kung wala ka na ipapile dahil magkakaroon ka ng maraming penalties. Pero kung nagko-comply ka naman, mabilis lang po yan. Para rin for your own peace of mind kasi kung magkaiba po siya, better na lang at masyadong malayo yung nature of business,
create ka na lang po ng bago. May iba naman ganito. Ang ginagawa ko, hindi po ako nagkakamali. Lalo na kung sole prop, tama, DTI nga lang siya, no? Kunwari, ang business niya dati ay laundry. Tapos this time, naglagay siya ng food, sa food cart. Kung saan naka-register yung laundry business niya, i-close niya yon sa City Hall at BIR. Tapos nag-register siya ng bago, lumalabas yun ng branch, yun na lang ang ano niya, ang parang yun na lang yung i-handle niya. Basta na-close niya, make sure na-close niya yung BIR at mayor's permit doon sa una. And yung DTI naman, since bago nga yung nature of business, hindi talaga ng bago. So, better yet talaga i-close na lang at mag-open ng bago. Kasi magkakaiba ang DTI eh. Ang DTI kapag food, pagka services. Hindi pwedeng nagtayo ka ng automotive repair and services pero ang tinitinda mo food cart ng siomai. So, hindi pwede po yun. Ano yan? Yung super general merchandise. Oo, dati sa DTI meron ng ano, 'di ba? Parang beans general merchandise. Ngayon bawal na bawal 'yun. Wala kang makikitang ganun sa DTI. Miss I, ito yung pala yung follow-up din kasi I have this instance na nag-offer ng items, for example, apparel. Then kinuha ka services. For example, mag-train sa company. Aba, nagbe-bake ka, tapos kinuha kang guest speaker. Then Okay. about sa baking din, applicable ba yung incidental service na sa journal ilagay? Oo. Pwede po ba yun? Pwede naman, lalo na kung hindi naman siya yung lagi mong ginagawa. Kumbaga parang once in a while lang. Pwede mo naman, since meron ka naman ng resibo, pwede yun naman yung gamitin mo. Para huwag ka na mag-register pa ng panibago. Tama po ba? Ano po ang itatawag doon? Incidental service? Other services. Other income. Services. Yung po other ilalagay income. sa journal. Sa books, other income. Okay po. Okay po. Sige. Mamaya po ako magtatanong. Unahin po muna natin yung mga viewers natin. Mamaya ka na. Apo. Biglang, iwan na lang kita, mamaya ka na. Kasi marami pa tayo, 21 messages. Mukhang ilang oras lang tayo dito. Yes po. Habang nagtutok yung tempura, di ba ma'am? Thank you po ma'am. Super linaw, sabi ni Libert. Yes, correct. Sinel, yung failure to register within 30 days from DTI registration, applicable po ba yon sa business name or kada business owner po ba to have a penalty po? Failure to register within 30 days from DTI registration. Baka po hindi na applicable po yun sa business name or kada business owner po ito to have a penalty. Ano ibig mo sabihin na applicable sa business name? Kasi ang DTI registration, syempre nandoon po yung ating business name. Andun din po yung pangalan ng business owner. Merong penalty, pero minimal lang. Huwag ka matakot. Minimal lang yung yung 30 days. Kasi may mga nagagawan kami, tama ba ako? Ay guys, di ba? Tama, may pinagawa ko sa inyo yung DTI. Nung ni-register nyo kahit more than 30 days na, wala namang malaking penalty. Yun. So, wag daw matakot. Malit lang ang penalty niyan. Mga 1 year daw po. Halimbawa, 1 year, 2 years. Ayun nga. Yung kung 1 year or 2 years, edi i-close mo na lang yung DTI, open ka na lang ng bago. Lalo na kung di pa na-register. Pero yung 30 days lang o 40 days, pwede pa yan. Parang sisiyo lang po, no? Sa messenger mo yung I think yung nakalagay doon page ko saka yung isa kong na-disable na FB account. Kaya binigay ko na lang yung bago para ilagay mo na lang dito sa chat. Yes po. Then nandito na rin yung QR code po ninyo. So tapusin natin ito. Ang dami pang mga tanong. Tapos sa registration po sa DTI, need po ba national? Sabi ni Mackenzie. No need. Pwedeng barangay, city, regional, and national. Sige, para lang po malinawan po tayo ha. Para saan ba yung barangay, city, regional, and national na DTI? Kung ang negosyo mo, gusto mo mag-open kahit saang lupalop ng Pilipinas, i-national mo na. Okay, ibig sabihin, gusto mag-open Luzon, Visayas, Mindanao, iisang DTI lang ang gagamitin mo kasi naka-national naman. Pero kung gusto mo muna itry yung negosyo mo at kung magsagiging successful ba to o hindi, magbarangay ka lang para mura lang 200
50 lang ang babayaran mo kaysa 2,000. So, yun po yung tanong. Sige na, ikaw na, coach. Okay po. Ma'am, kaming magkakapatid may shop sa Lazada, Shopee. Mas maganda po bang corporation ang kunin namin, business permit, para mag-sole na lang kami individually? Depende kung ano ba ang gusto nyo. Yung bang business nyo yan, solo-solo lang ba kayo o kanya-kanya? Kasi kung kanya-kanya yan, edi kanya-kanyang registration din ng sole prop. Kasi kahit magkakapatid, pagdating sa negosyo, nagkakaroon ng misunderstanding. Lalo na pagsakitaan. Halimbawa, si kapatid number 1 ay mas malaking kinita yung shop niya, si kapatid number 2, ganito lang yung kinita ng shop niya. Kung naka-corporation kayo, depende sa sharing nyo, yun ang magiging hatian ninyo. Pero kung wala namang issue sa inyo ang pera at gusto nyo naman ang negosyo nyo palaguin, pwede nyo i-corporation na lang siya para sa lahat. Tapos kayo magkakapatid, magtulungan, paano nyo palalaguin ang inyong negosyo. Ay, Coach Vince, tanong ko lang, parang hindi yata tayo naka-record, no? Sorry. Nakapag-record po ako. Nakapag-record ka? Okay, sige. Opo. Kasi may nag-ask kagad sa akin dito eh. Yes po, sa mga gusto po ng record, GCash lang po. Tataksan ko po kayo. Lalagyan ko po. Services. Digital products. Okay. Okay, dito na pala. Sige, go. Ma'am, what if yung items po ni reseller, wala pong resibo from supplier? Ito na yung kasi tanong ko, walang resibo si supplier, paano yun? Kasi ganun sa mga problema ng nasa Shopee po, tsaka sa community ko. Okay. Meron naman po kasing sinasabi na, di ba, si supplier hindi nagbibigay ng resibo. Siyempre, pag hindi siya nagbigay ng resibo, wala kang way para i-declare kung magkano talaga yung puhunan mo. Kasi nga wala siyang resibo. So, diyan naman ngayon pumapasok yung mga nagna-non-VAT. Meaning, pag non-VAT, kung ano yung base ng gross sales mo, times 3%, yun lang. Kaya lang, applicable yan, better, non-VAT ka na, naka-BMBE ka pa. Bakit? Si BMBE, sabi ko nga kanina, kahit magkano kinita mo, pero kung BMBE certified ka, wala kang babayarang income tax. Kasi yung resibo from the supplier, kailangan lang natin yan para i-declare yung ating cost, which is yung ating puhunan, or yung expenses para sa OPEX. So, dahil doon, kakailanganin natin yung resibo. Minsan, okay, kung di po ako nagkakamali, syempre iba sabihin, ma'am, puhunan ko, bumili lang ako sa palengke. Tapos yung sa palengke, wala naman po binibigay na resibo. Ang ginagawa ko sa isa kong negosyo na may ganon, nagpapadala po ako ng voucher, cash voucher, para pirmahan doon nung kung sino man pinagbilan niya, yung halaga ng binayad. Para lang po hindi naman, that's part of my audit sa business ko na kung walang resibo galing sa palengke. Pero, again, suggestion, hanap tayo ng mga supplier na nagbibigay ng resibo para hindi na ikaw yung ma-stress. Okay po. Ayan. Pwede po ba dalawang klaseng receipt, sales invoice and official receipt if we offer installation service for those products that we sell? Pwede po. Pwede. Kasi sa isang negosyo, gaya nga ng binanggit nyo, nag-install ka na, binebenta mo pa. So, kunwari yung mga curtain blinds, o binebenta mo yung curtain blinds, then ikaw din nag-install. So, kapag nag-install ka, ang gagamitin mo yung official receipt, at kapag nagbenta ka naman, yung sales invoice. Pwede po yun. Okay, next question. Kung BMBE registered po ako, ang allowed deduction lamang po sa akin ay itemized deduction po, tama? Since BMBE po ako, tax exempt naman po ako sa income tax. Pero kung itemized deduction, need po ba ng resibo ng mga expenses kaya po wala akong resibo from the supplier? Paano po yun? Need pa rin po ba mag-file ng ITR kahit income tax exempt? May penalty po ba kung walang resibo? Sabi ni Ivan. Okay, Ivan, I presume na non-VAT ang registration mo. Kasi nga, non-VAT ba? Ipakitype nila kung non-VAT ka or VAT. Tama po yun na kung wala itemized deduction, syempre kailangan pa rin ng resibo. Gaya ng binanggit ko kanina, kung talagang walang resibo, gawan nyo ng cash voucher para lang meron ba tayong proof na meron ka nagastos na ganon. Although, kapag talagang in-scrutinize ni BIR ang pag-audit, yung mga ganon hindi nila tinatanggap. Kaya lang, kami, meron kasi mga instances na nilalaban ko yun. Nilalaban ko yun na parang tipong
Ano po bang proof kung talagang sa palengke lang binili? Ito na nga, gumawa na nga kami na ito talaga yung na-receive. Pero since maliliit lang yung amount na yon, minsan, ina-accept na nila. Need pa rin po bang mag-file ng ITR? Yes. Kahit na income tax exempt ka, kahit DMDE ka, required pa rin mag-file ng income tax. May penalty po ba kung walang resibo? Ano ang walang resibo? Wala kang resibo o walang resibo kang expenses? So magkaiba po yun. Kung wala kang resibo, meaning nagbi-business ka at hindi ka na nag-issue ng resibo, may penalty yon. Yun namang resibo, walang resibo na part ng expenses mo, matagal pa bago ka ma-penalty yan kung hindi ka naman na-audit. Yun. Ganun lang po kasimple. Okay po. If sa FB nagbebenta, then wala pong in-issue na receipt, si customer po ba ay pwedeng i-report si seller kay BIR? Daming time ni buyer Oo nga, grabe. Actually, meron po. Pwede. Talaga po, opo, pwede. Nagre-report po talaga. Pwede. Paano Miss ay pag buy and sell lang, halimbawa TV tapos binenta mo sa marketplace, hindi na kailangan 'yon. Ano yun kapag buy and sell na? Halimbawa bumili ka lang, gamit lang sa bahay, second hand items, ganun. Usually second hand sa Facebook Marketplace, hindi man nangingin na resibo kasi nga second hand na eh. Ayun. Ito yung mga kaibigan okay lang siya. Saka wala namang na data yun. Sige po, sorry. Paano po pag 3M ang gross sales at wala pong receipt from supplier? Sorry po. Kayo po muna, Miss Ai. Paano po pag 3M up gross sales, wala pong receipt from supplier na 2.4 million po sa 3M ipunan, ano po tax pipiliin? Okay. Ang pinaka sinasabi nila na the best para hindi na ino-audit ni BIR is yung 8%. Kaya lang medyo may kalakihan, 8% nga kapag walang 3 million. O kunwari, 3 million ka, 8% ng 3 million, 240,000. 8,624, tama, 240,000. At 240,000 na yun, kung willing ka naman nang ibigay yung buong yun sa gobyerno, wala nang audit yun. Okay na po yun. Yun yung sinasabi ng iba. Ngayon, kung non-VAT ka naman, better pa rin yung non-VAT. 3% ng 3 million is 90,000. Yun lang yung babayaran mo. Ngayon, kung wala, paano po pag 3 million? 3 million and up. Sorry, kung 3 million and up, VAT na po yan. Wala na pong way na piliin ka talaga. Automatic batable yan. Hindi ko nakita nakalagay pala pag 3M up. Okay. So, pag 3M up, automatic na po siya VAT. Wala nang pili-pili. Okay po. Coach Vince, okay na? Wala kang Bakit? Teka. Unmute ka nga, Coach Vince. I-unmute mo. Ayan. Yan. Ayan. Okay na po? Clear po ba ako? Clear. Again, pilitin po natin matapos only 24 minutes left para at least ma-value din yung time ng speaker natin. Tingnan na natin, compounding na lang yung question. Pag naulit na, i-pass na lang natin. Meron dito na Eto si JC, Coach Vince. Yes po. Sabi Pag niya, BM is based on asset na exceeding 3M, even if the sale is more than 3M, pwede ba i-BMBE? Yes. Pwede. Pwede i-BMBE siya kahit na more than 3M ang sales. Basta yung asset ang pinag-uusapan dito. Ano po ang covered ng 3M asset? Example, may sasakyan po ako. Consider ba ito na asset? Ang considered lang po ba na asset ay yung mga asset related to business like machine, computers, etc.? Related lamang po sa business. Lalo na kung yung sasakyan nyo hindi naman related at hindi ka naman nasa transportation services. So, hindi natin pwedeng isama yung sasakyan mo. Yun lang related sa business. Like yung binanggit mo kanina, mga machineries, computers. Kapag hindi lang magpas ng 3 million,
pwede ka nang mag-BMBE. Ma'am, ano po bang best na category kukunin? Example, na-registered na ako sa BIR kasi I'm working plus may Shopee din ako. May mga resibo din po ako na binibenta ko na pwede ibangga. Best category, non-bat. Pwede ka naman mag-non-bat yan. Basta as long na hindi ka naman exceed sa 3 million. Kasi ang registration mo naman yan at ang filing mo sa BIR, mixed income earner ka dahil may compensation ka, which is nag-work ka, and at the same time, yung kita mo sa business. So, better na rin yun, non-bat. What if legit po yung TIN ID na pinagawa ko sa iyo pero hindi po ako naka-registered? Sorry po. Ma'am, what if legit? Okay. Pero hindi po ako naka-register Legit or yung not filing sa BIR. Ano po mangyayari? Paano mo nasabing legit yung TIN? Kumuha ka lang, and yet, anong purpose? Kasi minsan, tinatanong yun bakit tayo may TIN? Through ano ba? Dahil nga nag-work ka at niregister ka ng employer mo. So, may dahilan kung bakit meron tayong TIN. Yung iba kumukuha ng TIN dahil gustong pumasok sa nag-networking, nag-freelancer. Iba naman dahil may bibiling property. So, depende po yun kung anong pong registration nyo at dahilan nyo kung bakit kayo kumuha ng TIN. Ngayon, kung wala ka naman ni-register sa BIR ng business, no need ka rin naman na mag-file kasi wala ka naman ni-register. Kaya depende po yun kung ano po yung ginawa nyo dun sa TIN na nakuha nyo. Kapag 8% may deduction ba? 8% tax from gross sales. Mukhang sinagot na. Need po ba ng mayor's permit or business permit before applying BIR registration? I-clear ko lang yung sa 8% ng gross. Kunwari po 1 million po yung ating gross sales. I-less po muna natin yung 250,000. So magiging 750. Yung 750,000 doon po magbe-base yung 8%. So tinatanggal muna yung 250. Pero kung ikaw empleyado ka, tapos ang business mo, gusto mo 8%, hindi mo na mababawas yung 250 kasi yung withholding tax as an employee, nakadeduct na doon yung 250,000. So yun, clear ko lang yung nagsabi about sa 8% kung may mga deductions. Paano po? Ito na ba? Watch Bits, yung kay Sohaila, tama ba? Yes po. Paano po kung COR po sa ibang line of business tapos mag-register ka as online seller? Paano po yun? Salamat. Depende po. Ano po ba nakalagay dun sa COR nyo? Kasi kung pwede rin namang doon ipapasok yung online seller, pwede ka rin naman mag-add. Kung meron ka ng COR at gusto mong mag-add as online seller, pwede nyo po yun ipa-register kay BIR ng additional line of business. May in-offer din po ba silang services na mag-a-assist sa pagkuha ng business registration? Sige. Baka kayo po yun? Meron. Paano Yes po, lahat po yan ino-offer po namin. Mula DTI, SEC, BIR, IPO, FDA, kumbaga one-stop shop po kami sa aming show. Hanggang catering ba, Mami Ay? One-stop shop po yung IGO. At yung IGO po, 18 years na po kami. Yes, ano po? Yes. Di ba naalala ko catering pa kayo, di ba? Oo, nag-catering pa kami din, pati real estate. So lahat na po, kung ano pong gusto nyo, kailangan nyo po ng taga-benta, nandito kami. Kung kailangan nyo naman ng magbenta at may mga property po kami binibenta, pwede din po. Basta lahat po, one-stop shop. Message nyo lang po ako. Okay. Next po, paano po i-register pag tatlong shop sa Lazada pero iba-iba ang name? Depende yan. Kung kanino nakapangalan yung ano. Yan pala. May nagtanong kasi sa akin na kliyente, marami siyang shop sa Lazada and Shopee, pero iba-ibang pangalan kung kanino nakapangalan. So, ang tanong niya sa akin, paano daw yung filing niya sa BIR? Ang sagot ko naman, ito bang kumpanya mong to? Kunwari sa ABC Corporation, ito ba yung nakapangalan kay Lazada? Hindi naman daw. Nakapangalan sa tao niya, nakapangalan sa kanya, nakapangalan ganito. Kung kanino nakapangalan at yun ang gusto mong i-register sa Lazada, di siya magpa-file. Basta ganun lang kasimple. Kung kanino nakapangalan at kanino yung binigay mong TIN, yun ang magpa-file. So kung tatlong shop niya at iba-ibang pangalan, at gusto mo namang baguhin, pwede mo naman kasi kausapin si Lazada at Shopee, sabi mo,
Nag-register na po ako sa BIR. Ito na po yung pangalan ng registration ko sa DTI and BIR. Pwede mo namang ibigay yon. Tapos, yung name lang, shop name lang naman ang magkakaiba. Pero yung legalities, pwedeng pare-parehas. Ni Seth. Okay. Next po is for gross sales averaging 100,000 per month, which is better option po? 3% or 8%? Okay, gross sales, meaning, di ba binanggit ko nga kanina, kung professional, better talaga 8%. Pero kung may product at nagbebenta ka ng item, better pa rin yung 3% kasi meron kang kailangang i-less eh. May puhunan ka, may operating expenses ka para mabawas mo yung mga yun. So, maganda pa rin yung 3%. Kasi sayang naman. Pero kung sa tingin mo wala ka namang resibo, wala kang ipambabawas doon o i-deduct, edi 8% na lang. Teka, nawala si Coach Bean. So, tuloy na po natin kasi napakarami pa po mga tanong ninyo at 7:44 na. Ano pong best na gawin? Kasi po, naiwala po yung 45 booklets ko ng sales invoice. Ay, oo. Gusto ko sana ipa-close yung BIR ko and mag-register ng bago. Actually, pag nawala po yung booklet, may penalty po talaga yan. And better na po kagad na inform nyo kagad si BIR paggawa kayo ng affidavit of loss at i-inform nyo na nawala. Kasi kapag hindi nyo po kagad yan na-inform, malaki po ang penalty ng walang resibo. As in, napakalaki po. Yung kahit gumamit ka, nahuli ka kunwari, gumamit ka ng hindi siya official receipt at DR lang, per piece ang ang penalty nila per piece hindi yung one time. Kaya paayos nyo na lang po kagad yan. Miss Ai, pag sa Soul Corp, sa mga tatlong klase, saan pwede mag-declare ng bankruptcy? Sa lahat. Tapos anong effect nun sa taxation and everything? Pag nag-declare ka ng bankruptcy, i-retire mo siya. I-retire mo muna sa City Hall, after City Hall, BIR, after BIR, DTI. O kaya naman City Hall, BIR, SEC. Pero Ganun. may mga fine po yan, di ba? Yes. Bankrupt Kapag ka na nga, magpa-fine ka pa. Ano po? Pag bankrupt na nga, magpa-fine pa, di ba? Oo, kasi kapag nag-close ka ng negosyo, di ba nalugi ka? Sa totoo lang, may mga babayaran ka pa rin talaga. Kahit na sabihin mo nalugi ka, hindi kasi sila naniniwala eh. Unless talaga mag-iiyak-iyak ka na dun. Tapos, ikaw mismo, ipakita mo, sa pagpupunta kayo ng BIR at City Hall, huwag kayo magsusuot na maayos Kung magpapaklose kayo, mamaya naka-Chanel ka pa dyan, tapos sabi mo nalugi yung negosyo ko, hindi po maniniwala. Kailangan po talaga makatotohanan pati sa pananamit. ABS-CBN ball. Ganun. Pag non-bat po ako under BMBE, need po ba talaga hingian lahat ng supplier ng sales invoice? Non-bat ka. Ako, parang for me, kahit hindi na. Bakit? Kasi nga BMBE ka, wala ka namang wala ka namang babayaran income tax. Although, for your peace of mind, pwede kang manghingi para ipambabawas mo. Kasi kahit anong ibawas natin dyan, may kita ka man o wala ka maring babayaran kay BIR sa income tax sa BMBE. Pero, syempre, hindi rin natin masabi, baka mag-check si BIR, pero bihirang-bihira siya mag-check sa mga less than 3 million eh. Check lang talaga siya sa 3 million up. Lalo na 10 million. Ito po, kapag na-close yung BIR, yung nalugi na business na Soul, Prop dati, pwede po kayo mag-open ng one-person corp, same owner name. Yes, pwede po. Kasi unang-una, magkaiba po yan ng team. Hindi po yan makikita unless same yung City Hall o kung yung place of business mo. At yung retirement mo sa City Hall, hindi mo inayos. Parang, wala na, nalugi na ako, hindi ko na binayaran yung City Hall registration. Pag nag-operate ka ulit doon at nakita ng City Hall yung pangalan mo, nadidetect nila at pwede ka nilang sabihin na bayaran mo muna yung previous mo bago ka namin bigyan ng bagong permit sa bagong mong pangalan. Yun. Sa BIR, walang problema. Sa City Hall doon, meron ka magiging problem. Kahit mag-iba na po ng lugar? Pag nag-iba ng lugar, pwede. Pero pag same ang city, hindi. Pag nagpalit ng mayor, de joke lang po.
Ah, what if margin is at 3 to 5%, only grocery items yung paninda and sales is more than 3M? Ano po yung dapat i-register sa BIR? Is this viable to continue selling online? Grabe, napakaliit naman yan. Let Sobrang liit. Parang kakainin ka kagad ng mga ano, yung sa Shopee and Lazada Yes. na komisyon. And yun nga, basta sabi ko nga sa inyo, yung margin nyo, i-make sure nyo na kagaya nito, more than 3M na. So dapat talagang, ano na siya, Tignan na lang. mag-register ka at BAT, tapos add ka na ng 12%. Hindi ka na po, hindi mo kahit pa sabihin mong nakukuha siya, malabo talaga yun. 3 to 5. Ano po ang Malabo po para yan. ma-close ang DTI? Punta lang po kayo kay sa DTI, tapos sabihin niyo po gusto niyo na pong i-close yung business. As long na hindi niyo naman siya na-register sa BIR, ID niyo lang po. Saka kayo mismo kung kanino po nakapangalan. Pero po pag nag-lapse na, parang pag ano na siya, na yung Wala na. automatic close na ba yun? Yes, oo, wala na. So hindi na. Pero para rin sa peace of mind mo, pwede kang mag-inquire kahit through phone or what. Pero wala naman na yun. Kasi ano na nga na-expire na. Okay, mabilis po. So, again, follow-up question to. So bali, if mag-register po ako ulit ng new business name para idiretso sa BIR, need ko po ipa-close yung mga dating business name ko, di ko na po ginagamit or pwedeng hayaan ko na po yung dati? Kailangan po talaga nating i-close. Lalo na pag kinlose mo siya sa DTI, lalong-lalo na sa BIR kasi kahit hindi mo na siya ginagamit, as long na hindi ka na nagpa-file on a regular basis, that's equivalent to 1,000 per file. So, depende pa yan. Withholding tax compensation, 1,000. Withholding tax expanded, 1,000. Quarterly ITR, 1,000. So, halos meron kang 2,000 every month na penalty kung ilang taon kang hindi nakapag-file. Kaya close nyo po para huwag nyo pong hayaan na maging ganun po siya. Good evening po. Ano po ang kapag ang supplier walang sales invoice or imported po pero VAT na po ang gross? VAT na ang gross. Hanap ka ng supplier na meron pong invoice at batable dapat. Kasi ikaw po mahihirapan. Kaya hanap po nila. Ito naman po, how does cash voucher works po? Yun naman yung cash voucher para lang yun sa sa mga nasa palengke. So pwede mong sulat kung magkano yung binayad mo doon, ano yung binayaran mo, magkano amount, and then pa-receive mo sa kanila. Yun lang po siya. Pwede po ba mag-BMBE ang corporation at nakabat basta less than 3M ang asset? Pwede po. Oh, corporation tas BMBE. Okay. Ano yun na? Big brain. What if VAT register seller ka pero si supplier ay non-VAT? Di po ba na pwedeng gamitin yun for claim of input tax? Hindi niyo po siya magagamit. Kasi kailangan supplier niyo backable din para maklaim mo yung input tax. Otherwise, ang gagawin mo na lang, punta ka sa mga fast food, manguha ka ng resibo, yung mga nagtatapon-tapon na resibo sa tabi-tabi, kunin mo para magamit mo, sayang ang VAT. Oh. Kaya guys, napapansin nyo sa mall, bigyan ko kayong tip. Yung mga malalaking kumpanya like may-ari ng mall, SM, Ayala, etc. Ay, naku, naka-record pala to, Coach Vince, no? Sorry. Sa PMPM na lang yung mga ganyan. Pero alam naman natin yan. Alam naman natin yan. Kaya sila nagpapa-promo, kunwari, na bigay mo yung resibo mo and then mananalo ka ng ganito. Bigay mo yung resibo mo, may makukuha kang previous ng ganito. Kasi they also require to have their own receipts na pantapat sa VAT. Ayun na lang. Ganun na lang po kasimple. Nice. Nakaka-2M po ako sa Lazada every year since 2019 pa po. Hindi po ba i-audit ng BIR yung previous year? Kukuhanan po ba yun ng tax previous sales namin sa Lazada? Nice question. Maria Carissa, kung hindi ka naman po pa naka-register, wala po yun. Pero kung naka-register ka, gaya po ng binanggit ko, bihira ako makakita ng in-audit na ang sales ay less than 3 million. May inventory po ba kapag manufacturing yung gagawing line of business? If yes, paano po yun or ano po ang details?
Manufacturing is a service. Diba? Service siya. So, ano ang invention? So, usually may binibenta, may product. Unless, talagang may kakailangan yung meron kang raw materials na kailangan bago magawa yun. Basta tatandaan nyo, anything may gagamitin ka just to provide yung product, yun, maaaring may inventory. So, i-register lang naman siya every January 15, deadline ng inventory, tama ba? Guys, January 30 o January 30? Ayun. Yun. Okay, so possible na 2 questions na lang. Siguro if ever magka-part 2 po tayo. No? Yes po. So last 2 question, ito na lang, sa mga nauna na lang. Ma'am, ano po gagawin kapag 10 million up gross kasi multiple stores, tapos ang produkto po ay galing sa Taytay na hindi naman nag-i-issue ng resibo? Paano po yon sa graduated na pagpa-file ng income tax? Ay, sorry po. I-ano ko lang. John po. Anong gagawin? 10 million, okay? Pag sinabi mong graduated, ang ginagamit sa pag-file ng income tax, meaning, ano siya, naka-table tayo at itemized deduction. Ang tanong ko, yung multiple stores mo ba, iisa lang bang registration ng company? Kung isa lang registration ng company, kailangan mo talagang i-total yun. At 10 million and up, syempre dapat VAT. Ngayon, yung binanggit ko rin kanina, kung wala namang resibo, need mo talagang magkaroon ng resibo kasi wala kang way para mabawasan yung VAT. Okay? Yung resibo na hindi batable, yung tinatawag nating non-VAT, pwede mabawas yun as expense or cost doon sa income tax. Pero pagdating sa VAT payable, hindi. Kaya kailangan pa rin talaga ninyong maghanap ng supplier na nag-i-issue ng resibo. Tapos yun nga, kung 10 million up, VAT na dapat ang registration niya. Okay. So last question na rin. Kasi, last na ba tayo? Opo, kasi po 5 minutes na lang po. Siguro sa mga nilang Coach Beans, yung mga nandito na question, ilalagay ko yung link ng community, i-question nyo doon, and then sa free time ko, sasagutin ko na lang through chat. Lahat ng mga nandoon sa group ng IGO Consultancy Group. Pwede siguro, Miss Aino, once a month may ganito? Pwede. Pwede, wala namang problema. Tapos maniningil ako entrance. Joke lang po. Sa BMBE, bibigyan ko ng special rate lahat ng yung gusto magpa-register ng BMBE. So, yung processing fee po namin, i-PM ko na lang po i-PM nyo po ako, ibigay ko po sa inyo yung special rate. Kung gusto nyo po ma-avail yung BMBE. Kasi po ang BMBE, nire-register pa yun sa DTI and BIR. And kung hindi po tama yung mga pinapile at sinusulat po doon, may tendency kasi si BIR ang tawag natin dito, disapprove. Parang halimbawa, kahit may certification ka na kay DTI, pero pagdating kay BIR, dinidisapprove nila unless talagang tama yung mga nilalagay doon ng mga details. Kaya doon, minsan nagko-contest kami kay BIR para i-allow na maging BMBE certified yung client namin kasi mababaliwala din yung income tax exemption pag hindi naka-register kay BIR as BMBE. Okay po. So yun. Quick follow-up lang po. Halimbawa, ahente po at agent ng virtual. Pwede ba ang BMBE sa ganon? Virtual. Hindi pwede. Di ba sabi ko ba sa professional? Hindi pwede. I-check ko pero ang alam ko kasi na bawal like etong business namin, mga doctors, lawyers, bawal. Pero yung virtual, i-check ko. Kasi ang registration namin dyan, 8%. Tapos guys, paki-follow, like, and share nyo na rin po yung page kong IGO Accounting Services. Pag tinype nyo po sa Facebook yon IGO Accounting Services, marami pong labas doon. Dahil meron po akong branch sa Cavite, Cavite, Bulacan, Caloocan, Mandaluyong, and Cebu.
So soon naman po, mag-open kami sa Pasig and Makati. Kaya kung meron po kayong mga katanungan about sa tax, follow nyo lang po yon. Mag-message po kayo mismo sa akin sa Irene Jau Aloris para masagot ko po kayo. Most of the time, wag po kayo mag-alala. Pag kliyente ko na po, lalo na sa aming accounting firm, free po ang aking consultation fee. Ang consultation fee po kasi sa akin ay nasa 20,000 for every 1 hour. Pero dahil po kayo ay nandito, naka 2 hours na tayo, libre po yun. Tapos pag kaya po kayo, kahit pa sabihin mong sobrang liit lang yung sisingilin namin RF sa inyo, free pa rin po ang consultation sa akin. Kasi po yun po yung way ko para makatulong po sa mga tao. So, ayan po Yan din po. Yes po, yes. Share ko lang din, yung natutunan ko last year, saan kayo mas kampante? Yun dun po yun. Dun kayo, yun yung binabayaran nyo rin po pag nag-consult kayo sa IGO, yung kampante po kayo. Yes, Coach. Ayun, Naglalag, no? Naglalag ako. Ako po, guys. feeling ko po, kasi si Sir Fernando gumagalaw kayo po humihinto. And so again, IGO, okay, pa-follow na lang po. Ayan din yung name, tapos yung QR, i-scan na lang po natin ulit. Ayan. Sige po. Maraming salamat, guys. Yung mga hindi ko na nabasa yung question, try ko lang munang Coach B, pwede naman natin kumakopy, no? Yes po, magsisend po ako na. Tapos itatry ko na lang din sagutin. Yes po. Para makopy po yung mga lahat ng questions. Ma'am, pasend daw po nung community na FB group po yata ba yun? Yes, eto. I-send ko sa iyo para makopy dyan. Sige sa iyo po. Sa iyo send sorry. It's okay po, no problem po. Marami po ako natutunan. Mukhang hindi na natin kailangan magkita kasi mukhang hindi, magkikita kami. Gusto ka namin makasama. Magkikita pa rin tayo. Kailangan pa rin ba? O sige. Yes, ayan, tingnan po ako tama. Ayan, yung sinend ko na sa iyo. Ayan. I'll click yung community this. Group. Guys, kahapon ko lang po yan ginawa and yet, nasa almost 300 members na kagad tayo. Kasi, ginawa ko lang to para sa mga online sellers na nangangailangan po ng tulong about taxation. Yeah. I'll post this po and please join. Simple lang naman po yung katanungan. Yeah. And about the replay, possible i-upload ko na lang po dito or sa ating community nyo na lang po. Doon ko na lang po upload via YouTube na naka-hide yung yung hindi po naka-public. Ayan. Okay. Tablet, may Bulacan branch po ba kayo? Sabi ni Tablet. Meron po. Meron po kami Bulacan branch at kung meron kayong mga kaibigan sa Bulacan, Mami Ay. Sa Balagtas, Bulacan po. Malapit lang. Malapit lang sa iyo. Kung meron po kayong kaibigan na online seller, nasa Cebu po ako ng January 27 to 30 at magkakaroon din po ako ng free seminar sa Cebu dahil mag-opening po na aming IGO Cebu branch. So nandoon po sa Cebu? Sa Manila, Cebu yung branch mismo namin. Pero I think baka magkaroon ako ng pa-webinar ulit. Ibigay ko na lang sa community group ulit yung link para sa mga dagdag katanungan pa. Sa another, syempre dun sa ating direct selling, I think yung workshop ng Elite Ecom. Baka magkaroon ako ng slot na lang doon. So gagawa na lang ako ng panibagong webinar na ganito sa mga hindi po naka-attend. So tingnan po natin. Kasi right now, natutuwa naman ako dahil hindi pa rin bumibitaw ang 80 plus. Kanina 86. 4 lang yata bumitaw. 82 pa rin. So, meaning talagang kailangan po natin yung ganitong mga klaseng katanungan. Laguna po, mag-open po ako sa Laguna. And syempre, baka meron po ditong kung meron po dito na gustong magkaroon ng sariling brand ng mga sabon, skincare, food supplement, meron din po tayong ganong klaseng negosyo. Kung gusto nyo na rin naman po maging sales agent ng iba't ibang product, meron din po tayong ganon. At kung gusto nyo rin po isama yung aking mga produkto sa inyong online shop o sa inyong mga online store, pwede rin po. So yun lang po, hindi po ako naniningil, gusto ko lang po i-share sa inyo kung ano man po meron po. Kung kayong mahihiyang magtanong.
'Di ba? Hoy, natutuwa naman ako sa inyo. Maraming salamat din sa inyo, 'di ba? Yes. Kasi kahit tahimik sila Coach Vince noon. Naglalag po. Machat naman pala, machat. Oo. Sana next time talaga magbukas sila ng camera. Oo nga, ba't ako nalala? Yan, okay na po. Hindi pa din po. Okay na? Medyo po, medyo. Lag? Pag nagkita tayo, dalhin mo laptop. Coach Vince, laptop ba gamit mo? I-optimize natin for zooming yung ano. Coach Vince? Yes po. Hello? Yes po. Narinig mo ako? Clear na po. Are you using phone? Sabi ko bago tayo mag-iwalay. Hello? No. Laptop. Pero bago tayo mag-iwalay, okay lang ba magpa-open cam ako at ma-screenshot ko lang po kayong lahat? Oh, Yun yes lang po. Ang kaligayahan. Oo. Para yung pag yung mga hinuli, at least sila'y nawala. Hello, Brother Melvin. Good to see you. Pogi talaga nito. Taga Bulacan yan. So, ayan. Lipat lang ako ng Ayan, pwesto. kaya naman pala magbukas ng camera. So, ulitin natin to. So, magre-remove na muna ako ng spotlight para makita ko kayong lahat. Ayusin natin, Miss Ai, ang ano ninyo ha, Zoom ninyo para for co-host. Tapos yung, kung nagla-laptop kayo, ayusin natin. Sige. Para hindi naglalag. Mabigat kasi si Zoom eh. Kapag, ayan. Ang yayaman talaga, oh. Yaman naman pala. Sino na po mag-screenshot? Ako na lang siguro para... Sige, ikaw na lang. Okay. First page, 3, 2, 1, smile. Ayan. Wait lang po. Wow. Rest muna yung mga panga. Baka mga wait. Ulit. 1, 2, 3. Ayan. Second page po. And again, pwede po kayong magtanong sa community po para at least ay masagot pa po yung mga hindi pa nasagot na tanong. And ayan, page 2. Yeah, huh? Wow, maabot tayo ng page 4. Sama ko na po kahit hindi kayo naka-open ng camera. Ayan. Salamat po sa mga nakatapos ng ating... Ayan, tapos na pala. Salamat. Maraming salamat sa inyo. At i-acknowledge ko lang din pala yung presence ng mga business partner ko sa aking Caloocan branch na IGO. Nandito sila kanina. Sana nandiyan pa rin kayo. Dominic, Nika, and Gigi. Hello sa inyo lahat. And maraming salamat, Coach Bien, sa tulong mo sa pag-host para dito sa event na ganito, di ba? Grabe, nakakatuwa naman. Napakarami natin, guys. Ako, meron po ako sa Laguna. I-copy ko na lang to later on yung mga question nyo. Tapos, pasok lang po kayo sa IGO Consultancy Group. Kalagay po yun, IGO Consultancy Group. Okay, ayan. Again po, salamat po. Abangan niyo si Miss Ai sa Cebu. At ako po, abangan niyo po ako. Nasa Mega Mall po ako sa Sunday. Bibili po akong pantalon. So baka below skinny jeans. Bye-bye. Salamat po sa lahat. You may leave now. And salamat kay Miss Ai and continually pray for sa business po natin. Salamat po and thank you for being here. Bye-bye. Pasok kayo sa mga GC namin. Pasok kayo para sa libre pa rin. Pasok kayo dun, guys. Join us for our next training session.